Hero. Thank you, Brother Engineer DC. So thank you para sa lang. Okay, good afternoon sa inyong lahat. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon na binigyan ako na ito makapag-present. Please open your Bible to the book of Luke chapter 16, verse 19 and 31. So basahin pa natin ito na salita. Lahat naman namin, lahat ng mga lalaki po ay magbasa sa verse 19 at sa verse 20 ay magbabala naman. Amen. Pagdating sa verse 31, sabay-sabay po. Luke chapter 16, verse 19 hanggang 31. At ang wala siya. Nalabas ko ba? 2:30. 2:36. So 2:36 so dapat tayo tidak makagapasit sa oras. Okay. 3:30 tapos yun. Okay. Okay, basa natin. Mamamin muna po. Luke chapter 16 verse 19. Lahat ng mamamin, ready begin. There was a certain rich man, his son suffered a portal and person to sleep every day. And there was a certain beggar named Lazarus who slept at his gate full of sores. And sorry to begin with the promise to still from the rich man's table. Over the roof, came and hit his horse. It came to pass that many beggar and his master the angels in the great house. The rich man was died and was buried. And in there, we get on his eyes, when he promised, and said, Abraham, Pharaoh, and Lazarus, and his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may eat of his living water, and cool my tongue, for I am tempted at his fate. But Abraham said, Son, remember that thou in the lifetime receivest thy good things, and likewise Lazarus received good things. But now he is reported, thou art tormented. And beside all this, between us and you there is a great place. So that we which was passed from hence we do not, neither any has passed unto God broken. Then he said, I pray thee, that thou wouldest send him unto my father's house. Rather than live in the place of the earth. Abraham said unto him, they have Moses and the prophets, let them hear them. And he said, Yea, Father Abraham, if one will do it. Sabay-sabay po tayo. And he said, If they hear not neither they Let us go to the Lord in prayer. Our God, our loving Father in heaven, Lord, thank you sa mga awitin. Thank you, Lord, for this day. Thank you sa inyong salita. Sweet Holy Spirit, help us, help me as I preach. Teach the word, Lord, sa iyong mga anak dito, sa bibili, makatong congregation. Forgive our sins, please our heart, Lord, para maging dapat kami tumanggap ng mga spiritual blessings this afternoon. Pagkulan niyo rin naman si Pastor Chagan, ang Rosila, si Chris. Tutos mo rin yung bawat sa video Panginoon. Magayot pang bubugay sa amin. Sweet Holy Spirit, help me now. In Jesus Christ's name, amen. Thank you. Please be seated. Praise the Lord, no? Ang title niya ay Investing our life for the Lord Jesus Christ. Investing our life for our Lord Jesus Christ. Amen. So alam natin na si Lord Jesus Christ ay nag-invest siya ng kanyang buhay bawat isa sa atin. So si Lord Jesus Christ, binigyan niya yung kanyang buhay para sa atin. Amen? Amen. So, tayo rin naman ay dapat ay mag-invest ng ating buhay
sa ating Panginoon Kristo. So praise the Lord, ako ay natutuwa dito sa Magato na mga bata, maraming mga kabataan dito. Dahil sa ako tumanggap ako kay Lord Jesus Christ, bilang personal Lord and Savior, ay 20 years old ako. December 31, 1991, doon sa bahay namin sa Purukuan, Sila Street. So 20 years old ako noon. Ngayon ako na ay 54. Pero mukhang 34. Amen! Si Pastor Nable, 69. Mukhang 49. Siya sinding pastor ko. Baby face siya. Pero ako ay hindi masyado. So, salamat sa Panginoon na 20 years old ako ay nakatanggap sa Panginoon. Pero ako that time ay nakapagdinig naman ako ng Word of God. Nakatin na rin ako sa Baptist Church, sa aking Baptist Church sa Tulay. Because ating brother na curious ako na nagsimba siya. Inimba siya na kapitbahay na punta tayo sa aking Baptist Church. So, yung kuya namin, si Kuya Julius. And then, nang bumalik siya sa Manila, curious ako ba't kaya sa simba doon sa Baptist Church. Pero ako naman sa simba rin ako sa Baptist, St. John the Baptist Cathedral. Yan sa Katoliko. Sa malaki simbahan sa Katoliko. Sumisimba rin dyan ako. Katekisis rin, umarin ako. Pero, nang natuwa na ako sa Baptist Church, ay tinanong ko yung imam si Pastor Sapira, Pastor, yung Diyos nyo ba ay Diyos rin ni Noah? Ang sabi ni Pastor Sapira ay, opo, yes. So natuwa ko at yung naniwala ko sa Diyos ni Noah, andyan rin po yung paniwalaan niya. And then that time rin ay naglilinis ako sa karo ni Santa Marta. Saka nagpagdasal ako sa Garcia College of Technology. 5 years akong working student. So nalinis ako ng mga angels, sa Santa Marta, Gatula. So very religious ako. No? Pero nabasa ko sa Bible, sa Exodus chapter 20, huwag kayong maglilingkod sa mga Diyosan, huwag kayong liyukod. So naglilingkod ako. So grabe ang buwan ng Word of God, ang impact sa akin na mayroong sumpa hanggang sa ika-4 na salindai, hanggang 4th generation. Siyempre, ayaw ko naman ng sumpa. Gusto ko yung blessing. So, simula doon, nag-umpisa na ako na nagsabi na ako na hindi ako maglinis. So, nagtatala ako nangyayari sa ito. Kasi, nakuha ako ng Bible, nabasa ko sa Bible. Siyempre, magagalit sila, but dati kasama mo, hindi na ako nagtutulak, hindi na ako tumutulong kay sa Tamarta na ipataas ko yung mga wiring sa kalibo. Kasi tandaan siya, may mahagip siya. So, di ko na nagawa. Kasi nagabasa naman ng Bible. So, praise the Lord na meron ko lang yan. At mabago ako ng Panginoon Jesus. Dati rin, gabandalisin kami dyan sa Kalibo. At dati rin ay, alam niyo yung GS5 na yun, City Square. Sa likod, kasi nakakit namin yan sa likod. Sinihan siya yan. Nakakit namin, tapos taas yan, nakakit sa likod. Oh. So, nakakit kami yan, pati sa bahay. Among cheater, mga matanda lang yan. Yung panayang ng cheater, yung mga nasal na. Akit rin sa likod yan, kapalusot ka, manood na sini, na libre. So, yan ang buhay na wala sa Panginoon, pero nakabasa ko ng Bible, ay nabago ng Panginoon Jesus. Kaya, hindi na sayang ang investment ni Lord Jesus sa buhay natin, sa buhay ko mismo. So, praise the Lord na hindi na sayang yung buhay. Siyempre, 17 years old that time, ay nakusundadan ako ng lalaki. Nagpapuan sa akin. Siyempre, 17 years ago, 37 years ago yan. No, makita mo yung anak ko. Siyempre, yung dalawa. Yung kamukha ko rin yung isa. No? Napakamala rin akong tatay. Kaya, imagine that 37 years ago, ay siyempre, gwapito. Nagkakita ako sa Kalibo Plaza, so gindit man ako. So siyempre, gindit ako ay, kung palang masama, palang malinis ang motibo ko, inosente, pero yung iba pala mga adult ay masama pa ng motibo. So, sino pinakalaman yung private parts ko. So, di pwede ako, tumanggi ako.
So praise the Lord na na-preserve ako. Amen? So, kayo mga kabataan, preserve your purity. Kaya nga si Mama Naling, bago ko ito nakisan, ay kiss sa lips ay sa nakasal na. Ay kung girlfriend, boyfriend kayo, huwag mo na kayo mag-kiss sa lips, di pa kayo kasal. Dapat atayin nyo sa altar sa church. Amen. So praise the Lord, nakasalan kayo dito sa church. Dito magandang church building, pero si Pastor Tiagan ay doon na sa mga pinasal sa furniture shop. Di ba? So, pero alam nyo, ganun nangyari kay Pastor Tiagan, ginigit siya ni Lord. Gin-bless siya ni Lord. Diba? Gin-bless siya kaya isang bagay doon na nikarto siya na ganun nangyari sa'yo, gin-benefit ka ni Lord, gin-taas ka ng Panginoon. So, wag lang magyabang. So, sa buhay Kristiyano po, sa paglilingkod sa Panginoon, tamang sabi ni Engineer DC na sa paglilingkod sa Panginoon, siyempre, more than 30 years na. Siyempre, nag-start sa Disco Concert. Mga 1990s yun. Mga 1984, 95. Pero pumasok ko sa Bible School, pa na ako, 26 years old. Graduate ako ng accounting. So dito, accounting graduate. Bachelor of Science in Commerce, 20 year in accounting. Accountancy na kayo, mga ba? Accountancy, sino? Accountancy graduate or nag-aaral ng accountancy. Sino? Taas ng kamay. Accountancy. Yan, si Penny, si Mama. May mga accountancy. Galing yung iba. So accountancy, so debit credit. So praise the Lord na kagrabe mga ako 5 years accountancy, yun pala tagabilang na pala kung ilang gospel press lumigay, ilang gospel press lumigay. Ilang kaluluwa yung nasira na about Jesus Christ, tumanggap. Yun na pala, pagbabilang na operating. Pagpadala sa mission, so praise the Lord na di naman ako gaano nagsisisi na hapin na ginbuhat ko ng kurso. Engineering sana. Civil, kailang matagal, sabi ko 5 years. May pala, accounting ko 5 years din. Kasi working student eh. Ako nag-awalis dyan sa labas ng KH sa Calibo, Garcia College dati yan. Sinilas ng CR, doon rin sa yung, isa pang Garcia College, doon yung nagsara na ako, yung, yung insurance. Yung CAP, ito. Ngayon, Garcia College yan, nulinis sa Garcia, bawain na natin. Paano makapag-aral, Kasi meron din pangarap. Katulad ni Abraham Lincoln. Kaya kayo, kung nag-aaral kayo, may nagpapara sa'yo, grand opportunity mag-aaral kayo. Dahil iba talaga pag nakapag-aaral. Dahil, siyempre, pag nakapag-aaral ka, hindi ka apin. Siyempre, para kapag-aaral ka naman, mayroon ka ng edukasyon, makatulong ka rin sa iba. Okay? Matulungan mo sila. Yan ay blessing ni Lord. Kaya si Lord Jesus Christ, nag-invest siya ng buhay sa akin. So, dapat tayo rin naman ay mag-invest ng buhay natin for the Lord Jesus Christ. Investment. Mag-invest tayo, nag-iipon tayo. Ang investment dito sa lupa ay pwedeng ma-corrupt, pwedeng ma-bankrupt. Pero pag nag-invest tayo sa Panginoon, ay sabi niya, lay up treasures in heaven. Na mag-ipon ang kayamanan sa langit. Kaya po salamat tayo sa Panginoon na ang kanyang buhay ay binigay sa atin. Katulad dito sa ating nabasang teksto kanina, sa Luke chapter 16 verse 19, meron ditong certain rich man at nagdaramit siya ng kulay ube, purple, masilang lino, fine linen, at sa araw-araw ay kumakain siya ng sagana. Sa verse 20 naman, mayroon certain bigger pulubi, ang pangalan siya Lazarus, inilagay siya doon sa gate, lipos ng mga sugat, puno ng mga sugat, may karamdaman at salat sa pagkain. Siyempre, balansa kay Lazarus, siyempre may mga nanak pa yan, puno-puno ng sugat ang kanyang katawan. Alam niyo kung concern lang, yung attitude na ito ng rich man na siya lang ay saved, may concern siya. Pero dahil wala sa tunay na relasyon sa Diyos, wala sa concern. The rich man means the opportunity to have true faith in God. If a relationship to God, like Abraham, certainly the rich man will help the bigger Lazarus to feed him, call for the doctor,
to properly treat Lazarus source yung mga sugat. Sa verse 21, sabi dito, mayroong desire. Anong desire dito ni Lazarus lamang? Ang desire na gusto niya lamang ay makakain kahit yung mga nahulog na mga pagkain yung mumo. Yung mga mumo na nahulog lamang sa lamisa ng mayaman ay kahit yun naman ang desire ni Lazarus na makain niya. Masaklap, hindi siya nakakain. Ang masaklap pa dumating pa yung mga aso at hinihimulan ang kanyang mga sugat at sabi ng Biblia, namatay siya. So namatay siya sa rabies, sa infection. Then, hindi lang isang aso, kundi sabi ng Bible, many dogs. Investing our life for the Lord Jesus Christ. Number one, the reality of life. Verse 22, the reality of life. So, kailangan natin mag-invest ng buhay sa ating Panginoon Kristo dahil ito yung realidad ng buhay. Sa verse 22, sabi dito, and it came to pass that the Vigar died. So, yung Vigar, yung pulubi, namatay. Hindi siya namatay dahil siya ay pulubi. Talagang yun ay certain. Yun ay nakasulat sa Biblia. It is appointed unto men once in the life and after this the judgment. Hebrews 1:27. At sabi dito, sa verse 22 pa rin, and was carried in the angels. So, ang maganda doon, may mga angels na nagdala into Abraham's bosom. So, totoo yung mga angels. At itong Abraham's bosom, siyempre sana ngayon ito. Siyempre, hinanap ko sa Bible, hindi ka na makita. Sabi ni Pastor Nable, pag ang Bible ay silent wala. Kasi kung hanapin natin sana yung Abraham bosom, hindi natin makikita. So, kaya na lang, kung ano nang reveal ng Diyos dito sa Biblia, rin ang ating paniwalaan. The rich man also died. So, yung mayaman din ay namatay. So, ang namatay, walang pinipili. Mahirap, pulubi, o mayaman. Nakapag-aral, hindi nakapag-aral. So, walang pinipili ang kamatayan. Kaya dito sabi, the rich man also died and was buried. Ang masaklap, pagkamatay, nilibing. Hindi dinala ng angel sa Abraham's bosom, sa ninakupunan ni Abraham. Namatay siya. Kaya, we live only once in this earth. Isang reason lang tayo mabuhay. Siyempre, isang reason tayo mamapit dito. Kaya, ingatan natin yung ating mga buhay, yung mga sarili. Kaya ba nagbabitamins, diba nag-exercise. Okay? May merong pusa namatay. Di ba ang pusa ay nine-life? Siya ang buhay ng pusa. Eh, nasa kasaan namatay. May sabi ni Ma'am Arlene sa Bulwan, ay sabi ng director na ngayon, sabi niya, Pastor, pagsiyam na niya yun. Pagsiyam na pa. So, gano'n, no? So, only one life will soon be passed. So, because only what's done for Christ will last. Kaya, making priority those that have eternal value and receive rewards. So, salamat na pinag-priority nyo yung may eternal value. Yung paghawak sa overhead projector, pagkanta sa bars, Christian number, pagkatid sundo ni Brother Ray, at power programa rito sa church, mga ministry, pagluluto, lahat yan ay mayroong eternal value at yun ay may receive reward. Sabi ng Biblia ay, ano man ang ginawa mo sa pangalan ng Panginoon ay, I will give them reward, sabi ni Lord Jesus. Amen. Kaya, more works, more rewards. Amen. No work, no rewards. Kaya natin, no work, no eat. Pag hindi maghugas ng plato, hindi dapat kumain. No work, no eat. Kaya, more works, more rewards. Less works, less reward. Amen. So, kaya i-grab ng opportunity na more works para sa Panginoon, para more rewards pagdating sa langit. Kaya nga, alam nyo sa verse sa Bible, mayroong pagdating sa langit ay mayroong iiyak. And God shall wipe their tears. Amen. Wipe away their tears. Yung papayirin ng Diyos ang luha ng mga Kristiyano, mga anak niya doon sa langit.
Bakit luluwa? May luluwa siya dahil, uy, mga sa lupa ako dun sa mga ko. Di man na ako nagpagbigay ng gospel tracts. O iyak siya. So, hindi na pwede mabigyan ng gospel tract pag sa langit na tayo, walang soul winning dun. Uy, hindi ko naka-special number, nakasama sa number. Hindi kasama sa visitation. Uy, hindi ako nakapag-amon para sa lupa, investment. Uy, hindi ako nakatulong sa pagluluto sa may mga okasyon dito sa church. Mga youth conference, mission conference. Kaya pag mayroong mga gawain dito, ay tutulong kayo. O si Pastor Tiaga, ang kanyang medyas ay butas-butas. Hindi ko man lang siya nabilang ng medyas. Ay, ang kanyang sapatos ay puma na, puma. Puma, buka. Pumapasok ng tubig. Hindi mo lang nabilang. O, di ba? So, dapat ay gawin mo. So, more na gagawin mo sa gawain ng Panginoon ay mayroong karapat na gantimpala. Sa ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, nagkakaroon tayo ng kaligtasan. O sa ating paggawa para sa Panginoon, mayroong gantimpala. Amen? Kaya, more rewards. Kaya, your labor in the Lord is not in vain. At ano ba na gagawin ng mga kamay ay gawin mo na maigi mahusay dahil i-reward ka ng Panginoon. Kaya pasalamat tayo, even si Jim Elliot, nasabi niya ay, he is no fool who gives what he cannot keep to gain that which he cannot lose. So siya mismo bata pa, di na siya umabot ng 40 years old, pero 5 sila ng mga missionaries sa Ecuador, at mayroong tribu doon na pinatay sila. So, may baril sila, may sarili silang maliit na aeroplano. Pero hindi sila gumanti. Kaya, ang purpose sila masugiran, maturuan nila yung mga tribu na yun about Jesus Christ kasi sa mga tribu-tribu, ang Diyos nila yung mga punong kahoy, yung mga akasya o mga tibulang, mga matandang mga punong kahoy. Yan mga din Diyos nila, mga unseen spirit. Pero alam niyo, kahit pinatay siya, yung kanyang asawa, anak, pag nag-mission pa rin doon. Kaya sabi niya, siya ay hindi mamang na ibigay niya yung hindi kaya niya i-ikip. Katulad ng buwan niya, hindi niya kaya i-ikip yun. Panginoon ang makikip. That which, to gain, para maging niya yung hindi niya kaya iwala. Ibig sabihin, magka-ginansya siya na hindi niya kaya mawala na yung sa kanyang buhay na sa Panginoon. The figure died, carried by angels into Abraham's bosom. The rich man also died and buried. Death is sure. Kasi disappointed ang mga ones who died after this, the judgment. Alam nyo, ang matagalan na buhay dito sa lupa ay simito sila. 969 years old. At hindi sila nakabot ng one day. Sa Bible, tayo ay, sabi ng Biblia, ang 1,000 years sa atin, sa Panginoon ay one day lang. Sa Book of Peter. 1,000 years sa tao, sa Panginoon ay one day. Simito sila lang ay 969. Ibig sabihin, hindi nakaabot ng isang araw. So sabi ng Biblia, fall short of the glory of God. Sabi ng Romans 3:3, for all have sinned and come short of the glory of God. Hindi tayo makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, sa kanyang kadakilaan, kapangyarihan, kaniningan, kapangyarihan, kanyang majesty ng Panginoon, kanyang glory. Walang taong nakaabot. Could you imagine? Kaya tayo dapat sa ating magpagpakumbaba, huwag tayong maging mayabang. Dahil humble at tulad ni Lord Jesus, na inugasan yung paa ng mga disciples. Kaya gano'n dapat sa ating pinag natin nga mga Kristiyano tayo ay mapagpakumbaba. Mapagpakumbaba, humble, hindi humble. Kaya walang sinumang tao na nakaabot ng one day. Kung imagine, wala talaga. Walang one day. Even si Billy Graham, almost 100 years. 99 na siya, malapit na siya, 100 years old. Yung sikat na evangelist si Billy Graham, hindi nga nakabot siya ng 10% sa one day. Kaya, kasama tayo sa Panginoon, kung tayo man ay 80 years old. Ngayon, sinong 80 years old? Nanay, 80 nanay. 80 years old na. O mga 80 na, very good. So, sabi ng Biblia ay meron siya
ay 70 years lang. At pag lumapas tayo ng 70 years, ay bonus na ng Panginoon yan. Sabi ng Biblia. So, salamat na kung lampas na kayo ng 70 years, bonus ng Panginoon yan. Si David, kumapula siya ng 70 years. Si Moses, 120 years. Si Adan ay, I think, 930 years old lang. So, sana umabot pa tayo ng 120 years. Pag umabot ka ng 120 years, ginansyado ka na sa GIS at saka SSS. Aba, na-pension mo. Kaya kasama tayo na binibigyan tayo ng buhay ng Panginoon. Everyday ay blessing ng Panginoon. So, ingat tayo at siyempre sa ating kabaligiran ay mag-ingat rin tayo. Kasi yung iba hindi nag-iingat. Nag-iingat ka pero yung mga tao naman na lasing, mag-drive, minsan bubong-gaba na lang kita nanda. So dapat ingat rin tayo. Kaya whereas you know not what shall be on the morrow for what is your life, receive and reap for that according to a little time and then vanish away. James 4:14. Kaya grab every opportunity na binibigay ng Panginoon. Kaya mga kabataan, kayo ay malakas pa. Kaya nung daw na po yung CP review, papuntang Negros, atin ang tent revival, ako ang ga-preach doon, review man ako. Alam mo na challenge ko sa preaching doon ng Amerikano na, serve God quickly! Kaya mga kabataan, serve God quickly sa mga children, even the young people, serve God quickly. Sabi na, mag-serve na sa Panginoon ng mabilisan God quickly. Huwag nang pa-tumpik-tumpik pa. Huwag nang pahinay-hinay pa. Kaya yung people, serve God quickly. Malakas kayo eh. Yan serve God quickly. Sa mga bago pa na naligtas, sa mga adult na, serve God quickly pa rin. Ano sa mga senior citizens, serve God quickly. Pag mag-serve, sabi ng kayo, kung may basketball nga, di ba? Kapag-sip nyo, pag nag-basketball, no? Mapag-sip ba yung lawas? Mapag-sip. Siyempre, bata pa, kaya yung lakas nyo, ipagamit nyo sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya, pag kami pa, pag nag-basketball kami mga pastor, ay, siyempre, totoo na, sa half court lang. Ay, kung full court, ay, tatlong balik mo lang, ay, namuyog ng ulo. Gawin na, siyempre, paano tayo, hindi na tayo katulad ng bata pa. Kaya, ibig sabihin, yung lakas mo, ay gamitin mo na sa paglilingkod sa Panginoon. Meron na nag-UP student, UP Diliman, leader. Tapos may encounter sa Negros, isa sana namatan. Kasi nagsiserve siya sa kanyang house rin. Ay, pero nakipagpakpakan doon sa mga army sa Negros, ay patay, di ba, 19 bilang patay. Kung nagsiserve sila sa kausa nila. Pero yung bago rin graduate sa PMA, pag baba ka lang doon sa Mindanao, Primera, ang nakapatay sa kanya, elementary level lang na rebelde, patay agad. Di nagsiserve rin yung PMA, nagsiserve para sa gobyerno, patay. Yung UP student, na aktivista rin, may paniwala rin na ang prinsipyo nila, pumunta rin doon sa Negros. Nasa Negros siya doon ang UP sa Manila. May bakpaka rin, patay rin, nagsiserve na. O di, kung patay, nagsiserve. Eh tayo, nagsiserve tayo sa Panginoon sa Kristo, amen? Amen! Patay, sabi na, patay kung patay, total. Laway. Hindi mo laway. Wapo ang laway, sabi nga ng Biblia, you are wonderfully and perfully made. Di ba po, saan ka doon? Perfully. Perfully siguro eh. Pag nabisitin sa sa Muntinlo pa, nabisitin sa isang bahay, tapos ay may ahas na nagkasalubong kami ng ahas. Mga ahas, salubong. Tapos pagka nakasal ng pinto, salubong kami. Pero yung ahas, nag-U-turn. Sabi, perfully siya na natakot siya sa akin. Natakot siya. Kaya, salamat tayo sa Panginoon na ang mga tao nagsiserve sa politika para lang yung mga man nagsiserve. Yung iba mga basketball player in BBA
Nagsiserve para sa bula. Dinidus nila yung bula. Pinangagawa nila yung isang bula. Bigyan mo kami ng bula. Manakatawan. Ito na yan si J.D. Ivey, yung player ng Chicago Bulls. Sinabi lang niya na yung Pride Month, yung LGBTQ na yan, it is unrighteousness. Kasi sa delivery ni Lord Jesus Christ, ang ginawa ng Chicago Bulls na team, binanggap siya sa maging player. Nag-stand lang siya sa kanyang paniwala about Jesus Christ. O diba? So, nag-serve siya, pero sabi niya, kaya naman niya umalis na dyan at nag-preach na lang siya doon sa isang street sa Chicago. Nag-serve na siya sa Panginoon. O diba? So yung iba ay nagsiserve doon sa sports, sa politics, yung iba nagsiserve sa DPWH para lang magkamal ng mga million-million doon sa italo lang yung sobrang 300 million sa casino. Could you imagine, no? Tinatalo lang. Hindi naman nila pera natin yung mga tax natin yun. Kasi pagbili mo lang sa grocery store, mayroon ng value-added tax. So pera natin yun. Minsan, pagbili ko na ako, sabi ko, wala itong value-added tax. Yung tax na yun, nakabili na sana ako ng 6 na piraso na sword. At may bar pa na sana wala ng value-added tax. Di ba, no? Di ba siya nagsiserve sila? Pero, pag-serve nila, walang glory ang Panginoon kasi doon lang. Nag-serve sila, patay sila. Ay, pero tayo nagsiserve sa Panginoon, the Lord of Lords and the King of Kings, Lord Jesus Christ. Kung nag-serve tayo sa Panginoon, mayroong reward yan. Amen. Kung hindi lang. Kung hindi natin makikita sa ngayon yan, kung report na maging faithful lang sa Panginoon, may nakakita, wala nakakita, serve sa Panginoon. Amen. 54 years old ako, sa disco picture na ako, siguro ang edad ko, mga 20 plus, diba? Matagal na sa ministry. Kung baka sa sundalo, marami na akong mga sugat, marami na sa ministry. Pero sa pag-mission, magto 2 years pa. Bilang sa Bethany Baptist Church, ang mission, under sa Bethany Makati, so namin 2 years pa lang. Pero sa totality, sa paglingkod sa Panginoon, by the grace of God, matagal na. Pero importante, napapatuloy lang. Kaya kung anong mga experience sa buhay Kristiyano, ay may share din sa inyo para maitulong para maging mapalakas rin kayo. Kasi kami mga pastor, mag-preach para ma-encourage na mapalakas kayo. Pero alam niyo kayo rin yung mga member, nag-encourage na mapalakas rin. Alam mo, sa palagi niyo, faithful kayo sa pagsimba, sa pag-attend. Faithful kayo sa giving. Faithful kayo sa mga na gawain dito sa church ay nandun kayo sa pagbibigay. Imagine ano? Nakabili kayo ng property nito na pintuan ni Pastor Chagan ay 5,000 ang pera niyo. Niyo, bilang church. Tapos ay milagro. Dito na ngayon, no? Kaya dito magic, dito ang ministry ay walang shortcut talaga. Duman talaga sa paghihirap. Tapos magbili pa ng property. Nag-pray kayo. Sagot ang Panginoon prayer ka. God answers prayer. Kaya totoo ako na sa verse na yung kay Prophet Elijah. And the Lord heard the voice of Elijah. Kaya, prayer lang. Prayer. Keep on praying lang para naman yung gusto mo na hingin sa Panginoon. May mamahal. Magkaanak, ipag-pray. O sino pa ang gusto magkaanak, ipag-pray. Yung mga may anak naman, nag-pray na, huwag na magkaanak. Kaya may maanak na. Ang prayer naman, huwag na magkaanak. Kasi kung may anak naman, another gastos, another diaper, another check-up, another gatas. Kaya yung sa mga wala na, magkaanak. Yung sa may maanak na, huwag na magkaanak. So ganun talaga ang buhay. Kaya, salamat tayo sa Panginoon. Serve God quickly. Amen? Yan ang preaching na tumatak sa puso ko na kaya nag-decide ako na, sige Lord, magkuhan na lang ako mag-aaral ako sa Bible School. Sabi ko sa Panginoon. Pero, kuha mo na ako ng CPA board exam. Nagbaragala sa Bible. Magkapasa o hindi, ay Bible School din ako. Kaya, before na mag-exam mga CPA, siyempre nag-exam na ako ng professional na sub-pro, professional, pasado pa naman yung dalawa. Pero pagdating sa CPA, pinawisan ako, grabe.
Galvin ako 1994, review ako 1988. Wala na, bago na lahat. Ay, to make the long story short, hindi ako umasa. Kasi wala na, mga bago na eh. So, ngayon, may trabaho sana sa Asian Bank Makati. Pero sabi ko ay, naalala ko yung bago ko sa Panginoon. Kaya hindi na ako nagtrabaho, diretso ako sa Bible School. Napadpad ako sa Laguna, through testimony. May Bible School doon na libre. Libre pagkain, libre tuition fee, libre tulogan. Kaya napunta ko sa San Pedro Laguna. Kaya doon ako nakapag-aral dahil libre lahat. So, salamat sa Panginoon. Walang uwian yun, 7 years! Walang uwi. Talo ko pa yung nag-training sa PMA at mga OFW. Within 7 years, after 4 years lang nakauwi ko, pero 7 days na. One Sunday lang, balik na naman sa Laguna. So, imagine na training, 7 years training. Kaya kung gusto mo mag-slim ang katawan mo, so Bible school ka, kung gusto mo mag-slim, lalaki mo ba eh? Bible school, mag-slim ka doon, 1 year lang. 1 year lang. Kaya praise the Lord na serve God quickly because you are saved now, you have the privilege to serve the Lord. In soul winning, witnessing, evangelism, mind solicitation, counseling. In giving of your life, time, talent, treasures, money, you cannot do. Sabi ng missionary, you cannot go around without around. At salamat na, alam nyo, sa inyong pagbibigay dito, sabi nga ni Pastor Rado, dumubli yung gastos nung nagtakas yung gasolina, crudo. Dumubli yung gastos sa mga sasakyan dyan, sa motika, pan-everything, sa bansa. Kaya minsan gabi lang kami ni Pastor Tiaga niya na yan. Oh, gamit suwak na lang, kailangan mo suwak na lang, ano mga mata nabanggit sa akin, ibis, o gulay. Bibalik lang yan ko. Ay kasi kwarta, naanto na ka sa bansa. Medyo ko ay, balik niya ka bansa. Mga suwak. Ay, kala mo may sasakyan ka ay, medyo ko na, okay. Kaya hindi ka dapat ma-ingit pag yung kapwa mo Kristiyanong may sakyan, ay hindi mo alam ang pinagdadaanan yan. kaya ako pag may magbigay sa akin ng 4 wheels, hindi ko tanggapin kasi mahublino ako. Hindi makabasa sa gasolina, sa gulong yata, kasi 7,000 at saka sa chinsoy mo, hindi mo na pa. Kaya, recipe lang, magiging konflikto na. Kaya, isa yung biruan namin ni Pastor Tiaga. Kaya, minsan aming offering, aming kompetensya na. Yung piso wifi. Para sa offering sa mission, o nabuhinan pa dahil mapunta sa piso wifi. So, investing our life for the Lord Jesus Christ, number 1, the reality of life. So, anong realidad ng buhay natin? Tayo ay mayroong katapusan ng rich man at Lazarus, namatay sila pareho. So, tayo naman ay ganun din, pero sana matagal pa. Dahil gusto pa natin masarap mabuhay, masarap makita mo pa yung apo mo sa tuod. Yung iba rin na apo sa tuod na nakita mo na ba? May apo sa tuod na si nanay. Kasi yung si third day, si Simon, apo na to sa tuod. Ito, second generation, ba na ito na ginasundo. Second generation na. So, apo sa tuod na yan. The number 2, the reality of hell. The reality of hell. Sa verse 23, sabi dito, and in hell, lift up his eyes, being in torments, at nakita niya si Abraham sa malayo at si Lazarus na sa kanyang puso sa sinapupunan. So, the reality of hell, number 1, ito ay place of cry. Yung boy sumisigaw. Sabi ko, sa verse 24, and he cried and said, siya sumigaw at sinabi, Father Abraham. Ano ba ang prayer ay place of room prayer. Bakit? Ang kanyang prayer ay, Father Abraham. Ang kanyang kitawagin ay, hindi yung Father God, Almighty God. Kundi, siyempre, answer naman siya.
Although Israelite siya, pero wala siyang relasyon sa Panginoon. So, place of prayer, Father Abraham ang kanyang tinawagan. Dati ang tinawagan ko ay para makapasa sa NCAA si NCAA, National College Entrance, ano yung sinima yun? Ay, ang tinawagan ko na ay si St. Jude. Si St. Jude. Kaya pala di ko Siyempre, hindi ko pa alam pero mali pala yun, gano'n. Pero ang tatawagan mo ay si St. Peter, si St. Lazaro, si St. Lorenzo Luis. Si Peter. Delikado pa si Peter. Si Peter. Ay, hindi na dapat matawag yan kahit kung yan ang prayer natin. Wrong prayer. Tawag na kay Mama Mary. Wrong prayer na yan. Dapat sabi ni Lord Jesus, tumawag kayo sa Ama in my name sa John 14 verse 13 and I will give you. Oh. Ito ang biblikal. Tingnan natin para dito. John chapter 14 verse 13 and 14. So yung dito ng Biblia, John 14 verse 13, and whatsoever is asked, ano man ang iyong hihingin, ito man ay trabaho, promotion, pera, negosyo, iglesia ng Panginoon, anak, or ano man ang hilingin mo, whatsoever is asked, in my name, in Jesus' name, that will I know gagawin ko that the Father, parang Ama, may be glorified in the Son. Verse 14, if you shall ask anything, ano man ang iyong bagay ang hilingin, in my name, I will do it. So noon ay nag-pray ako, Lord, bigyan mo ko ng asawa, ng will of God mo. Yan, binigay si Ma'am Nalin. Sa Palawan pa, hindi sa Palawan siya pa. Doon pa sa Puerto Princesa City, Palawan. Layo pa. So wala, Lord, bigyan mo kami ng anak. Yan, binigay si Hannah. Tapos sa Bible Dictionary, ang pala ng anak ay God-given. Lord, bigyan mo kami ng anak na lalaki na gwapo. Binigyan rin. So, prayer lang. Lord, bigyan mo kami ng brand new na motor. Nag-pray na ako. Tapos, okay lang kung Rosie lang, pero binigyan ni Lord, the best pa. Yamaha WTX pa. Yan kami mga simple prayer lang. Nung nasa Bible school ako, Lord, wala po akong toothpaste, bigyan ko ng Colgate. Nag-pray ako, nang-bukit ako. Ang bayad ay Colgate. Diba? Lord, wala akong pera. Bigyan ko ng pera, wala akong pang-xerox sa Bible school. Tapos sa visitation ako, pagsakay ko sa jeep, nakita ko 50 pesos sa jeep. Yung pinapakan ko muna. Tinulot ko. Kapag sinabi niya, uy sir, akin yan, ibigay ko rin naman. Ay ba, nakababa ko ng from Muntinlupa to San Pedro Laguna. Bombiri lang yan. Muntinlupa City. Ang sunod na sa San Pedro Laguna. Bombiri lang. Yun, may 50 pesos na ako. Nakapagpasirok na ako sa Bible School. Alam niyo, akala niyo Bible School, madali. Pinakamahirap Bible School. Mag-classmate ka doon, mga dentist, mga sarinto, mga professional. Pati ako, graduate na accounting, na zero ako sa Bible School. Zero ako sa quiz. Bakit? Mas mahirap walang Bible School kumpara sa secular. Zero ako. Bakit? Wala kang notes. Wala kang pang-xerox. Kaya nung reviewin mo, hindi mo alam so zero ako. Wala. Tapos tulog pa minsan. Kasi ang klase namin hanggang alas 9, minsan ng gabi. Ay tulog na. Kasi pagod na ako. Kaya puro construction. Puro trabaho, linis. Surveying, visitation. Pagdating naman yung mga halublak o graba o baka, lako. Kaya pagod. Kaya pagdating sa Bible School, tulog. Gising ko parang na baka 8 o'clock, pero pagdating na last subject, hanggang 9:30, 8 to 9:30, ay siyempre, 8:30 to 9:30, yun sa nakatulog. So, pro experience, praise the Lord. Yan. So, place of torment, sabi sa verse 23, sabi na, place of torment. At sa verse 28, sabi na, place of torment, sabi dito sa Luke chapter 16 verse 28, sabi ko dito, for I have 5 brethren, that they may testify to them, this day also come into this place of torment.
sa pagdurusa. And then place of no mercy, walang abad. Place of no water. Kahit dila, diyot na. Place of flame, place of worm. Sa Mark chapter 9, verse 44, verse 26, verse 14, pareho lang yan. So when I place of worm, place of fire not wings. Where the worm died not, and the fire is not wings. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Kaya, mahalaga yung soul winning. Pag soul winning natin, visitation, pag-share, ang pagbibigay ng gospel tracts at ang pag-soul winning, parang nanliligaw pa rin yan eh. Nanliligaw sa babae. Bakit? Kasi bago ka manligaw, mga binata, bago ka manligaw sa mapupusuan mo na babae, advance ka nga ng isip mo na i-busted ka. So pag na-busted ka, hindi ka masasaktan. Kasi advance ka agad, busted ka. Kasi kung iba naman na-busted ng babae, lumpat sa tulay sa Kalibo Bridge. Iba naman ay ka-squeeze ka pag-iwatal, no? I-busted ng tatlo, lalaki, baka dito. Iwatal. So, ngayon, ay ang pagbibigay ng gospel tracts at ang pag-susulwini, parang nanliligaw pa yan. So, pagbigyan mo agad ng gospel tract sa tao, pag in-reject, ay busted, no? Reject. Okay lang kasi advance ka na kay reject to. Okay lang.